At kung makikita nyo po ay fully verified na nga po yung GCash account ko at ituturo ko sa inyo kung paano ito na fully verified gamit ang student ID. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-fully verified ang inyong GCash account gamit ang student ID. Yes, pwede na po ulit ang student ID pero bago tayo magsimula, pasok intro! Sa bagong update nga ni GCash ay pwede na ulit gamitin ang student ID para i-fully verified ng inyong mga GCash account. Yes, pwede na po ulit yun. Bago po tayo magsimula sa tutorial natin ay just make sure lang na picturean nyo muna yung student ID ninyo at dapat nakasave na po yan sa gallery ninyo bago po tayo mag-umpisa. At kung napicturean mo na yung student ID mo at nakaready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay i-update po natin ang ating GCash application sa Google Play Store. Kailangan po kasi natin i-update ang ating GCash application para makapag-fully verified po tayo gamit ang student ID. At ngayon, simulan na po natin. I-open na po natin ang ating GCash application, i-type lang po ang ating MPIN at mabubuksan na ang ating GCash account. Bago po tayo magsimula sa pag-verify ay picturean nyo muna yung student ID ninyo para nakasave na ito sa inyong gallery. At para makapag-fully verified na po tayo ay pindutin lang natin yung profile na nasa baba. At kung makikita nyo po ay fully verified na nga po yung GCash account ko at ituturo ko sa inyo kung paano ito na fully verified gamit ang student ID. Pero bago po yan, alam nyo po ba na mahalaga na fully verified talaga yung GCash account natin dahil marami itong benefits. Maraming features po si GCash na pwede nating magamit at ma-unlock once na fully verified na yung GCash account natin. Katulad ng Send Money, GSave, GCredit at pwede rin tayo mag-avail ng GCash Mastercard. Ang tanong ng karamihan, ano nga ba yung dapat na gawin dahil wala yung student ID sa pagpipilian ng mga ID kay GCash? So dito, pindutin lang po natin yung help na nasa baba. At ngayon, nandito na po tayo sa may help center. So makikita nyo po yung bagong update ng help center. Nandito na po yung mga popular na topics na kadalasang tinatanong dito sa may help center. Pero dito, hindi po yan yung kailangan natin. So scroll down lang po natin at makikita natin dito yung your tickets. At pindutin lang po natin yung ask for help. So ayan, at ngayon, pwede na po tayo mag-submit ng ticket. Ibig sabihin ay magsasubmit po tayo ng concern kay GCash na wala po yung student ID na isasubmit po natin para ma-fully verified po ang ating GCash account. Para makapag-submit ng ticket ay may sasagutan lang tayo dito na form sa may baba at ang unang sasagutan natin ay ang pagpo-provide at paglalagay ng email address natin. Sa paglagay po ng email address natin ay reminder ko lang po sa inyo na dapat tama yung kada spelling talaga or yung mismong ilalagay natin na email dito. So dapat ito yung GCash registered email address or ito yung email address na nakaregister sa GCash account nyo. After po nyan ay sagutan rin po natin tong kasunod na GCash registered full name. Just take note lang po na dapat parehas po ang GCash registered full name nyo kung ano nga ba yung full name na nakalagay sa student ID ninyo. Kasi kung ano po yung GCash registered full name natin at yung nasa ID natin ay dadaan po yan sa under review. At next naman po ay ang pag-select ng country kung saan nga ba tayo nakatira. Nasa unahan na po yan which is yung Philippines. So hindi na po tayo mahihirapan. At ang next naman po ay ang paglalagay or pag-type natin ng ating mobile phone number kung ano nga ba yung mobile number natin na nare-register natin sa ating GCash. So dito for example, ito yung number natin 0912345678. Make sure lang na i-double check nyo po mismo yung number dahil dyan po tayo makaka-receive ng notification. After po nating ilagay ang ating mobile phone number ay punta naman tayo dito sa may concern category. Dito po sa may concern category ay may mga topics po tayong pagpipilian kung ano nga ba yung concern natin. Pero dito, ang concern kasi natin is about account verification. So pindutin po natin yung account verification at dito makikita natin yung pangatlong option na pipindutin natin which is yung my valid ID is not on the list. Kailangan po nating piliin yan dahil wala nga po yung student ID sa pagpipilian ng mga valid ID. So piliin po natin yan. At sa bagong update dito sa pag-submit ng ticket, napansin ko na may nakalagay na incorrect details at correct details. So dito dahil wala naman tayong concern dyan at wala naman tayong question or anything na ipapabago, ay hayaan lang po natin yan. Wala naman po tayong kailangan ilagay dyan. At katulad lang rin po dito sa may specific request, may pagpipilian po dito na refund or adjustment.
dahil wala naman po tayong concern about doon sa dalawang yon, ay hayaan lang po natin at wala po tayong sasagutan dyan. At ang next nating sasagutan ay yung ID submitted for verification. So dito may pagpipilian katulad ng National ID, UMID ID, Driver's License, SSS ID, Passport, Voter's ID, Postal at marami pang iba. At dahil student ID nga po yung isasubmit natin kay GCash at wala siya dito sa pagpipilian, ay pindutin lang po natin yung others. Huwag po kayong mag-alala dahil mabibigyan naman po tayo ng chance para mailagay kung ano nga ba yung valid ID na ipapasa natin, which is yung student ID. So dito sa may specify here, i-type lang po natin yung student ID. After po natin mailagay ang student ID na ipapasa po natin, ay magkakaroon po tayo dito ng short description na kailangan po natin mag-type. So dito ipaparating po natin kay GCash nang ipapasa po natin ay student ID. So ayan, itatype lang po natin dito, "Hi GCash, I want to submit my student ID for my GCash account to be fully verified." Ibig sabihin po nito ay pinaparating natin kay GCash na sa ngayon po ay student ID lang po yung meron tayo dahil student pa lang po tayo. So wala pa tayong any valid ID. So dito again, ang ilalagay po natin, "Hi GCash, I want to submit my student ID for my GCash account to be fully verified." At lagyan na rin po natin ng thank you sa dulo. So after po nyan ay okay na po yan, pero wag po kayo mag-alala dahil pwede nyo pong gayahin at kopyahin dahil ilalagay ko po yan dyan sa may pinned comment section sa baba para mabilis nyo pong magaya, para hindi na rin po kayo mahirapan. At ang last step, syempre kailangan po nating i-attach dito or ilagay yung mismong student ID natin na pinicturan po natin. Pindutin lang po natin yung attachment at mapupunta na po yan sa gallery. So dito, piliin lang po natin yung student ID natin. Mahalaga na harap at likod yung pinicturean natin na student ID. So ayan, may kita nyo, nakasave na po dito sa gallery natin at nai-attach na po natin yung harap at likod ng student ID natin. At dahil tapos na po tayo sa pagsagot ng form na ito, pindutin lang po natin yung submit na nasa baba. Pagkatapos po natin isubmit yung ticket natin, ay kailangan po natin maghintay within 7 days. Bakit nga ba? Within that 7 days ay i-review muna ni GCash yung sinubmit natin ng student ID. At syempre, ang simpleng advice ko lang po sa inyo ay lagi nyo pong i-check yung Gmail account ninyo na niregister nyo po kay GCash. Sa email po kasi tayo makaka-receive ng notification and update regarding sa sinubmit natin na ticket. So kailangan lang po nating sundin si GCash kung ano nga ba yung mga follow-up na files or documents na pwede nating ipasa. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba i-fully verified ang inyong mga GCash account gamit ang student ID. At ayun lang po yung simple tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account natin na may kita mo dito. At syempre kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!